Nakitaan ng banaag o faint glow ang bunganga ng Bulkang Mayon kaninang madaling araw. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. May live report si Cedric Castillo. Cedric. Susan, bandang alas 3 na madaling araw kanina ay namataan nga na Fivox ang isang faint crater glow o banaag sa tuktok ng Mayon. Inaalam pa rin kung ang banaag ay senyales na malapit na sa bunganga ng bulkan yung umaakyat na magma o kung ito ay dulot lamang ng extreme temperature at mainit na singaw o hot gases mula sa magma. Hindi raw agad-agad masasabing dahil sa presence ng crater glow na ito ay nalalapit na yung pagputok ng bulkan. Pero isa raw itong parameter na kailangan bago itaas sa level 4 ang alert status ng bulkan. Sa ngayon ay nasa level 3 pa rin ang alert status ng Mayon. Inaabangan din daw na Fivox ngayong araw ang resulta ng ground deformation survey o yung pagsusukat ng pamamaga ng bulkan. Isang senaryo na nakikita ng ahensya ay kung lalabas sa survey na nag-deflate o nawala ang pamamaga ng ibabang bahagi o yung base ng bulkan. Posible raw kasing ibig sabihin nito ay umurong o bumaba na muli yung magma. Pero dahil sa crater glow daw na naobserbahan ngayong araw, posible rin daw na tuluyan ng umakyat ang magma at nakalapit na sa bunganga kung kaya't wala na ang pamamaga sa lower part o sa base ng Mayon. Susan? Cedric, yung crater glow o faint glow, banaag na yan. Ito ba yung first time na nakita mula na itaas sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon? First time ba ito na nagkaroon ng banaag? Sa pagkakaintindi natin na Susan, ito yung first time na mayroon nakitang banaag. Nung nakaraang Sunday ay may lava flow na nakita. Pero bagaman na incandescent din daw ito, ay hindi siya kasing, kasing tingkad o hindi masyadong kasing liwanag nitong banaag na ito. Yun yung pinag-aaralan ngayon ng Fivox. Kung ito ba, yung itong glow na ito, ibig sabihin, nandun na yung magma sa pinakatuktok ng bulkan o baka naman reflection lang siya ng magma na nandun sa kaloob-looban pa. Yun may mga parameters pang pinag-aaralan ng Fivox, kabilang na nga dyan yung ground deformation o yung pamamaga ng bulkan ay kailangan pa rin daw alamin. Possibly daw bukas ay lalabas yung resulta ng survey nito, Susan. Oo, kasi siyempre mga kababayan natin dyan, Cedric, yung mga inilikas, sabi nga nila mas mabuti pa kung talagang puputok, pumutok na, no? Dahil di ba sila babalik sa kanilang mga tahanan habang hindi binababa yung alert level 3. At least kung pumutok na daw, kahit pa paano, makakabalik na sila ng safe doon sa kanilang mga tahanan. Ngayon, kung nakakita na ng banag, siguro ang hinihintay nila ngayon, kung itataas na talaga yan sa alert level 3, 4, di ba, Cedric? Tama yung Susan, pero linawin natin na hanggang sa ngayon ay alert level 3 pa rin. Isang parameter lang daw itong paglabas ng crater glow na ito para doon. Kumbaga isang requirement yan para maging alert level 4. Ilan sa mga requirements ba? Dapat siyempre meron nung pagpalo ng mga seismic activities, yung paglindol-lindol, pero wala daw ito. Yung nabanggit mo nga, kung sinasabi nga ng mga kababayan natin, kung magkaroon na ng eruption at lumabas na itong lava, at least matatansya na nila kung kailan sila makakabalik sa kanilang mga bahay. Kasi ngayon, Susan, 31 days na nasa alert level 3, hindi pa rin matansya kung hanggang kailan mananatili o wala pa rin idea kung hanggang kailan mananatili sa evacuation center yung mga kababayan natin dito, Susan. Oo, Cedric. Understandable naman yun ay mga kababayan natin talagang hinihintay na nila yung final moment dahil nahihirapan din naman sila sa buhay nila doon sa mga evacuation center. Maraming salamat, Cedric Castillo.